Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Neither give place to the devil. Lord, thank you for tonight. Salamat kaayo sa imong gihatag nga grasya. Salamat sa mga katawhan nimo, Lord, nga naningkamot o gari. I pray bless nimo. Labi na mo panimbahon karon, Holy Spirit. I pray give me wisdom na may angay badlungon. Painumdumi ko, Lord, sa mga butang nga angay sulti. Dili not my own words, not my own wisdom, Lord, kundi kanang kaalam nga gikan sa imo, ha. So Lord, pasaylo ami sa mga sala nga nabuhat namo gikan sa mga nahuna, nasulti, hugasi mi sa mga biling nga dugo, Lord. Na may kalabutan ang mga kaaway, plano man nga magsamok-samok sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo, ako sa gibadlong di sila pwede magsamok-samok. Na may musulod, padala imong anghel, Lord, dakpa pagawas para mahimong malinaw ang mong pagsimba karon. Protection niya among kuryente, protection ni Lord ang internet. Kay nami mga igsuon nga naminaw sa live. So I pray, bless lang nimong panimbaho na mo. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Lingkod. Expressing the life of Christ. Expressing the life of Christ. Importante kayo nga ipahayag nato ang kinabuhi ni Kristo. Kaya nga naman, some right now, and kung dili nato dili ta magbantay, mura na lang bitaw tag Kristohanon nga nakalimot ta nga naa kinahanglan ta nga maglakaw diha subay sa pulong sa Dios, subay sa gitudlo or sa mga prinsipyo nga naa sa Bible. So mo nang expressing the life of Christ. Athletes from across our country and around the world are constantly preparing for the most prestige competitive event in world history. So ang mga athletes naagi na sila pinaka grabe nga gipreparahan mo nang ginatawag the Olympic Games. Grabe nga preparasyon o gani kasagaran ang mo excel ana ang China. Kaya nga naman gikan pa sa gamay pa kung maayo gina modula, maayo sila ilag ginang ilain. Kung taas ka, basketball lang ka. Kay communist country man sila. So, they're preparing their dire sa tuwa. Bisa gamay ka, basta modula kag basket, okay kayo. Dayon ang kulang sad sa tuwa, kulang tag funding. But sa prepare every country, America, o gani murag kay na sila ba nga makakuha kag medal. Every 4 years, thousands of hopeful young people are holding on to the dream of winning a gold medal. Ang ila yung gusto na makaway lain nganong siyempre nganong mo appeal makas competition kung dili ka maka aim o gold medal gid. Mo nang last time nga katong natay gold medal si Kaloy. Katong gymnast. Di ba? Lahi ang iyang prices and everything. O gani, daghan kayog mga gihatag ang atong gobyerno, daghan kay sponsorship. Ang problema mo dito sa Pilipinas, mo nganong dili mo excel ang usa ka athlete dito sa tuwa, usa nila suportahan kung naanay kanang medal. Pero ongoing pa gani training di na nila i-fund. Walay fundings. Luoy kayo. Mo nang di gyud mo excel ang Philippines whatsoever kay man actually naa na fundings pero grabe sad ang corruption. Bisan gani sa mga normal nga mga kanang mga unit mates, simraa, mga anak, grabe. Pero every 4 years, thousands of hopeful young people are holding on to that dream of winning a gold medal. Ang ilan lang yung aim gyud nga modaog sila gold medal. So these athletes know that if their dream is to become a reality, they must put off old habits. Kung gusto sila nga modaog sila, ilag yun ang isalikway ang ilang mga daan nga mga habits in order for them to achieve the dream. Unsa man na? Una, poor diet. So kung gusto ka manghimong athlete, dili ka magkape. Wala na, bagsak na, daghang bagsak. So dapat mainom kag tubig. 8
more on no soft drinks, no ice cream, no poor diet. So ang imong kanon lang kinahanglan nya naa pag ina sila dietitian. Depende sa imong body build, depende sa imong nga kinahanglan mao ni imong kaonon, mao ni siya grabe nga strict nga diet. So dili pwede nga nang wala ang Pilipinas. Dili pwede nga mag-Olympic gold kay nga naman bulad man ang kinaon. Bulad ugutan. So mo champion na ta. UTI. Poor diet. Not only that, poor diet, unsuitable apparel. Yes, naa na sila nindot nga mga gani kay daghan naman kayo sa katong during the Olympic nighatag sa mga athletes gikan sa Germany, gikan sa America, ang ilang package ba kay di ba bugnaw man kay dito, ang ilang mga pulos branded ba. Naa sila pang winter nga jacket, naa sila pang parade, naa sila pang Sus miyo marimar ang Pilipinas usa ra gyud. Usa nga jacket nga mao ra gyud na. Pero uban grabe. Lahi ang ilang kalo para sa Kaya nga naman, dako kayong factor sa usa ka athlete ang imong sinina. Sa imong mo na ningon si Vince Carter during sa NBA time, kung naa day 200% nga lightweight nga sinina sa basketball, iya dong paliton. Kay nindot kinahanglan gyud na breathable, kinahanglan mabitan ng na-invento ng dry fit, na-invento ng kay para and low impact workouts. So kinahanglan naasad sila proper nga workout. If they are to be competitive in their field, they must acquire those necessary skills and disciplines that will enable success and victory. Mo nang wa ko kitag Olympic gold medalist nga matag alas 8 sa buntag. Og motulog og alas 12 sa gabi. Kinahanglan alas 9 matulog na sila. Dayon pagka alas 4 sa buntag, alas 3:30 ba, practice na sila. O gani, kinumdum ko ni Eric, tong swimmer na to sa una. Pero wala man siya naka-gold yun. Olympic qualifier lang. Every morning daw, bukawon sa siyang papa, alas 3:30, kaya alas 4 na siya sa pool. Every morning, mo na iyang routine. Kaya nga naman, di ba si Heidi Lin, tong pagka-champion niya, daghan kayo, pag na lang pag weightlifter na lang pag po ni Kaloy, pag tumbling na lang, huy, dili tao na tumbling lang tao na, Naanay disiplina nga In this race called Christian life, God says we must put on Jesus Christ if we are to be winners. Kini sa atong Kristohanong kinabuhi in application sa kung gusto ta mga madadaog kay race, may tawag ni kinahanglan isulob na to si Jesus Christ. Amen? We must be an expression of Him. We are going to experience true success. It is God's plan that our lives would be vibrant expressions of the life of Christ within. That we would be truly reflect the nature and character of Christ in our daily lives. Nga dili lang bitaw nga Domingo lang ka Kristohanon, kinahanglan from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Kristohanon ta. Nga naay reflection ba? Nga sa atong trabahoan makabarog ka. No, nganong di man ka mo inom. Nalipay ko nito pero siya, pastor, waad to mig bukinon, pastor, grabe temptation, pastor. Nya niyon sa man. Munsa ra man ka, maingon ra kog soft drinks ra ko. Ayaw inag soft drinks. Makadaot ra gyapon na tubig na lang imuha. Unsa man sila, moinom sila. Praise God, thank God, makabarog pa ka. Hoy, dili pwede kay nga naman naata kinahanglan mo reflect sa ato ang Kristohanong kinabuhi si Jesus Christ. Si Gismar during sa time sa ana siya lisura, ibarog pastor. Bahalag, lisod, basta barog. Lisod bitaw.
Labi na sa imuhang kanabitang environment nga dili Kristohanon, lisod ibarog eh. Lisod ibarog nga mayon kag no, lisod. Pero kinahanglan ka mo barog. Kaya nga naman, gusto sa Diyos nga ang character ni Jesus Christ mo reflect sa ato daily sa atong kinabuhi, Kristohanong kinabuhi. This expression of the life of Christ must be generated from within, sa sulod, by the power of the Holy Spirit. Mabita ng maglisod kag barog, maglisod kag daog, kaya nga naman, kinahanglan sa sulod na daan. Nga, moingon ka, Holy Spirit, tabangi ko every day. Kaya nga naman, tanawa gani ang ano sa Bible, studihi gani ninyo ang ano sa Yawa. Diba, moingon na siya, for a season mo, pahuway ra siya. Dili bot pasabot nga nakabarog ka ng ano, naanasad sa lahi nga temptasyon nga ihatag sa imuha. Kaya nga naman, mangita siya way nga ang Kristohanon yun, dili yun siya mo saging successful yun. Ang iyang gusto yun, ang Kristohanon, dili victorious siyang Christian life. Ang iya lang, dili magamit, maluwas lang. Mo nang, the most neglected person mo ang balaang Espiritu Santo. Dili ta always kita mo connect sa Holy Spirit, tabangi daw kung unsay akong buhaton na ni, unsay isulti na ko ani, unsay kay nga naman iya na ning ministry karon. Ayaw ninyo kalimti, ayaw ninyo i-neglect ang balaang Espiritu Santo. Mo nang ninyo siya, I'll give you comforter. Iyahan na ning ministry karon. Pero sad to say, I was talking to Dr. Leo Tago siya. Mo ni pinakasubo nga nobserbaran ako sa Kristohanon karon kay nga naman dili sila kabalo, gineglect nila ang balaang Espiritu Santo, in which pinaka-importante. It should be also be clearly seen in our outward lifestyle. Kaya nga naman, kung unsay naa sa imong sulod, mo reflect na sa imong sa gawas. Just as an Olympic athlete makes daily choices in behavior, diet, yes, this should be mong disiplina kasi mahunahuna sa imong dream of his heart. A faithful Christian will make a lifestyle changes from a heart to reflect Jesus Christ more accurately. Number one, how do I become an expression of Christ in this world? Unsaon man nga mahimo tang reflection ni Jesus Christ in kalibutan na. Number one, I must walk a different walk. I must walk a different walk. Dili pwede kung unsa ang lakaw sa orog ni kalibutan na mausad ang imong lakaw. Dili pwede na. Mo nang ningon siya sa Ephesians chapter 4:17, this I say therefore and testify the Lord that ye henceforth walk not. Ayaw. Busa kini akong gisulti og ipamatuod diha sa Ginoo nga sukad karon kamo dili na maglakaw ingon sa paglakaw sa ubang mga hintil, diha sa pagkakawang sa ilang mga hunahuna. In the vanity of their mind, God intends for the behavior of a believer to be radically different from the behavior of the unbeliever. Hoy, lahi ang atong behavior sa unbeliever og atoa. Dili gid na pwedeng nga pareha. Og kinahanglan kabalot ta mo tubag nganong dili man ka moinom, amo mo giingon sa akong pastor god. Di pwede na. God intends for the behavior of the believer to be radically different from the behavior of the unbeliever. Dili gid pwede nga pareho ta sa ilaha. Mo nang lahi ang atong buhok. Mo na mga girls, lahi ang inyong buhok, lahi inyong sinina. Mo na gingon ni Pastor
James, kay gibalik nila sa youth camp, karon na sila kabalik, kay ang ilang tema, remove not the ancient landmark of which our father have said. Ni sila, karon na sila kabalo, pastor, nga dili de pwede nga ang parehos nga babae magkauyab. Na, manas Bible, karon man na. Kung babae ka, di pwede nga parehos. Kung lalaki ka, di pwede. O dili na nato pwede usbon. Kung unsay gingon sa Bible, dili na nato pwede usbon, bahalag maigo or masukko sila. Mo bitaw nang di sila ganahan mo dili kay ngano man dili man nato sila hiluton. Ato, kung unsay truth nga gingon sa Bible, ato dili gid pwede nato mubenta kita mo mubent para sa ila. Ana siya, kuy nakibot ko sa Ilonggo pa nakulbo na ano siya ba nakuratan siya. Okay, yes, our world right now, they're just adapting everything that is happening right now. Okay na ng babae, lalaki, oy, di oy. Siya, dili pa di pwedeng manguluyag. Mag-uyab-uyab daw ba? Bata pa? Yes, kaya nga naman, mo na may nakita nila sa social media karon. Nya kung muhunog tag-wali na, muhunog tag-tudlo na, unsa man ang future niya itong mga anak? Unsa may future nilang unsa may future niya? Nilang anak ko. Gahapon bitaw, my cousin, the daughter, my cousin was 13 years old, gipa-rededicate siya. Gipampuan siya sa tanang mga uyuan nga ano. Okay, 13 years old, murag ano siya ba? Okay, murag gibati nagkuyba siguro kung igagaw nga babae ha. Gani ang iyang mga anak puros babae. Gani, murag this is what happening right now. Mao ni ang reality karon. Kung gani, kung dili ta mo barog nga moingon ta parehas naman di oy, dili parehas oy. Lahi ta kay naman Kristohanon ta, anak ta sa Dios. Mo nang God intends for the behavior of the believer to be radically different. Mo nang hoy, kamong naa sa social media pilihan ang music kay inyo gina-post. Balik ta. Mo bilang usay sa ni ang music kung na-post ha, murag ni praise and worship ha. Ba ningon day akong igagaw. Wa sila kabalo day na mga Hillsong and everything. Uy, lahi taw na oy. Ang gani, Hillsong was invented sa Germany. Don't know. Nga ilan ang giinbento. So to reach out all those batanon, kay nga naman dili naman ang mga batanon musud gud sa mga simbahan, kay nga naman I'm far away, to an old rugged cross. Kantahan ni mga old hymnal nga mga dili na manulod sa ang mga batanon di ay ilang gusto ambak-ambak ang ilang gusto kung unsay sound sa kalibutan. So giinbento nila, oy di taon pwede nga nasa kalibutan ipasod mo simbahan. Mubalik kita. Mo bitaw ng piano ra gyud. Yes, yes, in America, I talked to my cousin in siya. Sa America ko, you can choose sa contemporary og mga tiguang old fashioned. Kung dili ka sa contemporary, ang naadra kasagaran mga batanon. Kung sa old-fashioned, mga tiguang. Ana siya sa kuha, kung dili nato ni gunitan, kung dili ta mo balik aning nga muwali gyapon ta sa angay nato iwali, kung unsay naa sa pulong sa Dios, ang wave sa America nga gahinahinay na og padong diri sa ato sa Philippines. Ang trend ba? Gahinay-hinay nagkamang. Mo nang
God intends for the behavior of the believer to be radically different from the behavior of the unbeliever. Dili taon ta parehas sila. Kinahanglan naag yun ay distinction, naag yun ay kalainan. Lahi ta musulti, lahi ta ano, lahi yun. Dili yun pareha. Many Christians are being told that it does not matter how they live. Uy, dili taon oy. It always matter. Giunsa nato pag kinabuhi. And churches are helping them feel comfortable on sinful lifestyles. Mabit anang sa mga kining mga CCF mo na ginatawag ni Pastor Ben ni convenient church. Nganong convenient church kay nga naman anytime that I want to go sa church, moadto ko. Walay loyalty, walay mo na trend kanon gusto lang sila conveniente nga simbahan. Dili hilabtan akong sinina, dili hilabtan akong lifestyle, dili hilabtan walay hilabtanay. Always go. Yun sa ako naman na. Parehas na lang ta sila. Dili, okay ra na okay ra na, ayaw na problema. Dili na okay, oy. As pasununo siya, don't give in, don't kay nga naman, dirita gi-bless sa Ginoo, ayaw usba. Kubitaw, no? Kalayo na sa atong na gidangatan. Kumbaga, working ani ba? Grabe nga gunit sa kong papa. Grabe nga nya nigabot sa kuwa usbon ako. O gani, mo na nahitabo nilang King Solomon, nilang sa mga hari nga, wa bitaw nili gipadayon ang legacy silang amahan, nga ilang gipatuyangan ang ilang kasing-kasing bitaw, bantayanan biya. Ano siya? Usahay man good, ang problema labi na sa tungod man good sa comfort nga kita bitaw, labi na kamong mga generation nga para sa ni sila ha. Wa naman sila ka-experience og pangit nga ang ilang na-experience dili luag na ang simbahan mo ni normal sila. Nanay basketballan diha, nanay diha, nanay facilities. Wa ani sila ka-experience sa na-experiencehan nato nga didto kita sa kumbaga comfort na nila. Ang lisod ani, kung dili nato ni sila, luag-luagan nato ni sila, kung dili ta mo balik sa old fashion nga nga dili ta mo gunit, moingon na ta, pareha ra bitaw, okay ra bitaw, why padulngan? The fact is that God is calling the believers to be distinctly different. Ang gipirmi gyud sa ingon sa Ginoo gyud. Ang gusto gyud sa Ginoo, huy, you are a chosen generation, a peculiar people. Lahi ta. Dili ta parehos sa uban. Lahi ta nga generation, peculiar. Lahi ta. Grace and Christian liberty do not give us a license to live in sin. They gave us the freedom to walk in the light and to be transformed by God's power. Ang grasya ug ang Kristohanong kagawasan wala maghatag kanato og lisensya sa pagkinabuhi diha sa sala. Kay nga naman usahay abusado ra siguro kay mga Kristohano. 1 John 1:9 na pastor. Mangayo ra din tagpasaylo. Di oy. Dili bot pasabot na ang grasya. Naatay Christian liberty. Ala, diha na dayon ta magkinabuhi ta sa pataka na lang. Basta na lang. Lisensya sa pagkinabuhi diha sa sala. Kini naghatag kanato sa kagawasan sa paglakaw diha sa kahayag ug sa pagbago pinaagi sa gahom sa Dios. Awas, ikog ba? Bitaw kung we will not take care of our young generation, unsa klase nga generation atong i-raise up.
Especially with this trend nga naa sa ilahang kini usas nga nakadaot sa ilaha karon. Gani dili pagay kay ta kana bitong pareha bitaw sa uban nga ni para sa Amerika nga paspas ang internet dire sa to naapagitay mga logs, napatay mga ano, pero ang mga paano na nga hinahinay kakatok. How do I walk a different walk? Unsaon ako nga lahi ang akong paglakaw? Letter A, I must walk in the light of God's word. Maglakaw ta diha sa kahayag sa pulong sa Dios. Unang ningon sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable, perfect will of God, ug ayaw pakighiuyon ning kalibutana. Apan pagpausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Kung dili nato bag-o na atong hunahuna, kung magsige lang tag mao dinhi mag-uyon-uyon lang taning kalibutana na. Mo nang maglisod ka, mo nang gingon no, renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Og ayaw paghiuyon ng kalibutana, apan pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Aron inyong masuta unsa ang maayo, magpahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. You will not know the will of God until dili nimo baguhoon ang imong hunahuna. Di gini mo maabot ang kabubuton sa Ginoo. Labi nagsigi lang kag unsa may mo nang kamong mo take og next nga life ninyo as student. Pag-pray sa mo daw daan ing na Lord, unsa may kabubuton nimo sa Ginoo, Lord, nga unsa may kana magamit ning kurso ni graduate nako. Dili lang kung unsay trend aning kalibutana. Lord, kanang magamit. Paul describes the sinful condition of the unsaved world, sa verse 17, the vanity of their mind. This I say, therefore I testify in the Lord, that they henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Pagkakawang sila mga hunahuna. Pagkakawang sila mga hunahuna, gani, that means empty. In our world today, empty philosophies abound and they reflect on the world's darkened spiritual condition. Empty. Daghan kay mga filosofiya ning kalibutan na. Anang dili, the one that got away manon akong na. YOLO. You only live once. So, kay you only live once in this world, hala, pabadlong. Sige. Kaya unsa magiingon sa Bible? Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Ang sa ano karon, hala, sige. Kaya nga naman, tilawi tanan. You only live once. Ang kalibutan ningon, you only go around once. Why can't you come to church faithfully, especially in a nice weather? Nya, panglitan, dili maayo ang weather. Saan nimo? Magulan. This is the only life we'll have, so live it to the fullest. The pursuit of happiness is the most important thing in life. Di ba, na-movie na si Negro si Will Smith.
Pursuit of happiness. Avoid suffering at all cost. Mikag, if happiness comes through favorable circumstances, we are in trouble because we cannot control them. Tinod. Kay kung depende sa imong favorable nga circumstansya, di man nimo makontrol ang circumstances. Naagid. And God says, the pursuit of God produces happiness. Di ba? Kung the more nimo giunahon ang Dios, seek nimo ang Ginoo, diha ang tinuod nga kalipay. Mo na sa ang biblical. Pero ang sa kalibutan, ang mga empty nga philosophies, ang ilaha, gukura, unaha sa niyo, lipay sa, di oy, una, sa may sa Bible, seek ye first the kingdom of God. Happiness is a gift to those who follow God's truth. Yes, tinod. Na ay tinod anay nga kalipay. Gapon bitaw, nag-ano mi ba? Grabe nga katawa, grabe nga bahakak. Kung anak ko ba, kung dili siguro may mga Kristohano nun, bagay ni ba? Kaya nga naman, hubog man. Di man sa pagkumpara, no? Pero gahapon kay nagpinoyhenyo man may gahapon, nagpinoyhenyo sila. Dahil ang gipatag na ang mga anak, dahil papa na ba? Astang sabaa, dahil sige. Kay anak, ano man, igsoon, mga igsoon, so sila tanan, may igsoon na yun, ano? Ingko, bisag mga pastor na yun, no? Tikasan day gihapon. Pero, grabe nga katawan na yun eh. Kay ang pinaka, ano to kay, pulgas man. Pulgas ba? Lisod biya. Siya, hayop. Unsa mga klaseng hayop? Maro, kaya kung mga ano yun. Kadugayan, si Pastor Paul, wag yung kagwanta. Nakita niyo sa video. Ano siya? Ingko, kung kini mga pastor ng tikasan, mga pastor na niya, gawalin niya sa pulong sa Diyos. Pero ang bot pasabot ba? Kasakta lipay lang ba? Pero anak ko, praise God and thank God nga I belong to this family nga ano ba? Nga dili kinahangnan mag-ino ano, na ay tinud ay kalipay. Nya, pares-pares sila kanabi tong apple ana, banag asawa. Nya sila gikapoy man tong ano sila, sakit akong tuhod, sakit ano. Anak ko, mami, tayo dalawa. Siya, mahirap, di ko maintindihan kasi Tagalog. Bisaya, nagtagalog. Pero kung tanaw ni mo sa among pictures ba, kini mo tinod nga kalipay. Nga paghuman, paglakaw na mo, wala bitoy nagsumbagay, wala bitoy nagdinunggabay. Although, si Uncle Bear, tiri-eyed siya kay, siyempre, doon man niya, wala na akong papa, wala si Pastor Nap, wala iyang asawa, wala akong anak. Anak ko, imbis, di ito ako mahilak, bless ni mo sa iya. Tutukan man nung kanya, magsisig, hilak ba? Agagigakos na lang na ako siya, kaya wala mo kagwanta. Kol, padayon lang takula. Ano siya ba? Pero ni anak ko ba? Kulahi giday nga tinud anay nga naa ka sa ano kana naa bitaw ka sa naa ka sa Kristohanon ba? Kay lahi gid ang kalipay. Na-compare nako sa side sa ano, lahi po nila dito. Kung walay kinarton nga tanduay dia, wa. Yan, ikahubog sa usa, dito na dayon, magpasiaw din, hala din, magdungan na sila dahil sayaw, diha, imute. Okay, pala gitiran.
the vanity of their mind. In our world today, empty philosophies abound and they reflect on the world's darkened spiritual condition. Yes, sa spirituhanong condition sa kalibutan, lahi yan. If you talk to people right now, they're so different. Muna ninyo siya, Colossians chapter 8, Colossians chapter 2, verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of man, after the rudiments of the world and not after Christ. Pagbantay, bisan adunay tao nga makadaot kaninyo pinaagi sa filosofiya sa ugkawang nga paglimbong, subay sa tradisyon sa mga tao, subay sa mga unang lagda sa kalibutan ug dili sunod ni Kristo. Kadaghag tradisyon na to. Ayaw panilhig og gabi. Kaya namin taong kadaghag tradisyon. Ayaw gligo kung kung unsay akong namatan, akong pakamatyan. Kadaghag tradisyon. Tawa bitaw ko atong namatay si Mama Lina. Ako masurto yung nakayabo. Nagikuha naman ni Preacher Jinggoy ang silhig ba? Dahil naman yung mga igsuon siya ito Mama Lina, siya. Actually, silhig niya, siya. Huy! Kasi tawag niya, Jonathan! Jonathan, ayaw. Napayaya yung mama. Lahi, gila, no? Sila, siya. Sila tayo, nara. Sila pastor kayo niya, siligan ako niya. Pero diri, namatay si daddy. Tulog siya sa Pagman, silig, kada buntag, limpyo. Tradisyon man na. Mao man na atong naandan ba? Ang gani, kausaran namatay si Jesus Christ, dili kada kada Semana Santa. Basig gapanata pa mo ba? Pastor, wala ita magdadala ng lukay. Kasi magdala niya maglukay dili mingon, pastor, pabinditahan niya akong lukay, pastor, kay daghan kayong suroy-suroy ining saba diha. Basig ikaw kinahanglan nagbindita. Basig kinahanglan kag dili tanoy tradisyon na. O gani ang gingon sa Bible, ang nila sugat to, dili taon to mga lukay, taon to O di sa to nila gipurmag cross. Ang ilas, kung tanawon to nimo sa tradisyon sa mga Hudiyo, lahi to ilaha, pagsalubong to, dili to ingon nga, kay ilaha. Mabitaw nang, kung tanawon nimo balik sa Bible, munang ayaw pa ilad. Mingon sila, muagi gitang Maria kay siya ginag anak ko kuyaw sa day, no? Di mas Maria mo yung nagpakamatay sa cross. Ato ang Ginoo. God says that we must stand guard over our hearts and our minds so we are not led astray and deceived by the empty, wise and vain philosophies of this world. Wow! Paul describes the world's sinful condition as darkened understanding. Nga bitong giduluman nga pagsabot. In other words, those without Christ are spiritually blind. Though their understanding is darkened concerning the things of God, di gyud sila kasabot. Nganong muhatag tag tithes, nganong muhatag tag ngani, nganong naata diri every Wednesday, nganong naaman. Di sila kasabot mananingon siya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this world blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is in the image of God, should shine unto them. Mo nang until nga madawatan tinudunay sa tao nga si Jesus Christ, nga mo ginulso siya masala, di gyud siya kasabot kaya naman naka-blind man na. Minds of them which believe not, di sila mo to, pero lest the light of the glorious gospel of Christ, who is in the image of God, should shine into them. Until sumagod sa dihang diri naman tayo nakasabot sa dihang nigidawat nato si Jesus Christ tinud-anay. Sa una, man kita kasabot, maglisod mo tagsabot. Kaya nga naman,
kaning naa buta. Mabita nang maglisod ka og anak nila simbahan, maglisod kag imbita lang na sa ano. Kinahanglan nimo pasabton nga mao din ni siya, mao din na, mao nang importante kay discipleship kay nga naman kung dili sumagod sa unang nakasabot ba dayta dayon. Wa man ta kasabot dayon biya. Bisan ka nang first nga soul winning, dili biya. Labi na ikaw gasolining sa duwa sa kakasabot usay sa imong istorya. Nabi usay nga kanang soul winning wa sad kasabot sa imong istorya. Blinded na sila. Buta. Gibutahan na sila daan. Satan has blinded and saved people from seeing the truth of God. Di sila kitas kamatuoran. Which makes them vulnerable to the false teaching and vain philosophies that abound today. Mo nang dali na kay sila mailad. For instance, some men believe in reincarnation. Yes, gatuo sila ma-reincarnate. That after death, they will return to this world in an animal form or in some higher state of consciousness. Yes, tinod, mabito nang sa India, dili nila patyo ng baka, mga halas, mga ano. Kaya nga naman, gatuo sila nga ang usa ka tawo mamatay, ang ilang kalag mo reincarnate, musud sa hayop. Mo nang bahalag malibang ng baka diha sa ilahang ano, huloy basig lula na nimo. Ayaw to naghilabti. Laliman ka na. Baka na to diri, sudrikib. Bato na yun. Pero sa ilaha mo na, ang gani, sa India, nabasa na ko, gainbinto po sila o kaugalingon nilang Diyos. Palitan, mag-imbinto kung ako ang kaugalingong Diyos, nagbinyo, may aning maghimo sa tagad ng Diyos. Yeah, sila po'y maghimo sa power, sa capacity sa ilang Diyos. Lukuyawa. Mo na, ang ilang Diyos, naabot og libo kapin. Mo na, everybody, bantay ka na, mga ngilad, gano. Liman ka na. O sige, maghimo ko akong Ginoo. Manganlan ako Kent Lucas. O ang iyang power ani ni gano niya mura siya makabasa sa hunahuna sa tao. O sara may makabasa hunahuna sa tao ang Ginoo ra man di kabasa ang yawa. Ha? Ingana sila maghimo sila. Kukuyaw asad no? Mo nang, kaano ko ba? Grabe eh. Others believe that intrinsically good and according to their humanistic philosophies, they don't need a savior. Makinabuhi lang ko gano. Di na ko kinahanglag manluluwas. Kay ako mismo sa kung kaugalingon, buutan man ko, wa man ko ano. Actually, mo na siya ang naa sa trend sa Amerika karon, feel good. Maayo lang niya, always do good. Feel good, do good. Lang, sige lang kag ano. Dayon, mo take sila pill. Mo take sila og pill nga mag-hallucinate sila. Nga mura sila adik-adik mga lumias akong feeling nga I'm so good na ano. Amo ko ayos ano. Sa Jer, pamimbro ta dito Jer. O gani, sa choir, gabadlis ano, pero nigabot sa ano, moabot sa panahon di luwas. Hilak taon siya. Just pray for my son.
iyang mga anak, iyang mga apo siya. Sa bagay, gahi ito nun siya, no? Katong yung maguwang anak, kuan siya ka ng lahi. Pero naluoy ko sa iya ba? Imagino nimo si Lucas, paghimo siya iyang kaugalingon nga, no? Davidic Baptist, ano? Puro babae. So na, ang apo na ni Pastor Chris, anak ni Pastor JK, ha? Kung naghimog simbahan, namatay man to yung papa, no? Oh, dayon gihimo niya simbahan, ano, patay. Puros lang chick sa makasulod. Diyos miho, marimar. Yung sa man ako, patay naman ko. Apo kami himo, na. God forbid. Still others believe they're becoming God, and according to their still others believe they're becoming a God themselves. Ginoo ko. Without the help of God and the truth of the gospel, di ko kinahanglan. Mabitaw to si katong sa Surigao, katong gidakop. O kinahanglan mag-comply mo ani kay ngano ni naani si kisa to? Si Dato Adlaw oh. Oh. Kay yan paminaw siya, Ginoo man siya. Oh, liman ka na, dulo ni mong dulo ni tindahan, oy, saradi na, kaya nga naman, wak ka ni comply, niyabag. Kaya, nakaano ni, yawa ni mo, naghimo, magagimo ha do. Kaya pananaw, Diyos mo siya. Di ko kinalag Savior. The false, many ideologies are prevalent in the world today. But the Bible speaks of them as being vain imaginations and darkened philosophy. Wa gyoy. These false teaching are the product of hearts and minds that are alienated from God. Layo sa Ginoo. Muna ingon ang Bible sa Ephesians 4:18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Nga nagabaton og sa labutan nga nangitngitan ingon sa nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios, pinaagi sa pagkaignorante nga anaa kanila. Bitaw no, magtan-aw kanila ba? Mura kag magkatawa, magkano, pero ang reality tungod sa pagkabuta sa ilang kasing-kasing. Without the illumination of God's Holy Spirit, men's hearts are blind and they are alienated from understanding God. Even the wisest philosophers of the world, such as Socrates, Nietzsche, or spiritual empty without the truth. Not only I must walk in the light of God's word, I must walk in righteousness. Pagkamatarong, dili ginako makalimtan ang always gisansans ni Daddy sa kuha. Koy, pagtarong lang koy, ang Ginoo mo panalangin lagi. Tarong lang koy. Ayaw lang mo bless lagi ang Ginoo koy. Permanente gid bisag asa. Koy, pagtarong lang koy. I must walk in righteousness. This verse describes the depravity of mankind. Pagkadautan sa katawhan. Manang ningon siya sa verse 19, Ephesians chapter 4, verse 19, who being past feeling, have been given themselves over into lasciviousness. May kag past feeling, lasciviousness, that's wicked living. Mao man ang imong kinabuhi sa una, to work all uncleanness with greediness. Kinsa ingon nga nawad-an og pagbati natugyan sa ilang mga kaugalingon ngadto sa kaulag. Dautan nga pagbuhat sa tanan mga kahugawan uban sa kahakog. Notice the phrase past feeling. This speaks of the numbness. Mikag numbness gani. Di na ka makabatig, sakit ba? Pamanhod of soul that is experienced by a God-rejecting person. There are some people who have become so involved in wickedness, so darkening the truth, that they experience spiritual numbness. Murag, yes, tinod,
sa tungod sa ila bitong okay ra sila. Mupatay, ano. Why? Ba? Murag gi-injikan sila og Novocaine. Anak ko, unsa ning Novocaine? A drug that mao din siyang causes a part of the body to feel no pain, and that is used specially by dentist. Kana bitang i-inject nimo para dili kasakitan, nag-ibot. Anesthesia. For example, have you ever thought of how vital pain is in your physical lives? No one enjoys pain. Kinsa gyud ganahan sakit? Sel, wala na sakit ang ngipon. Katong naawa pa naibot ang iyang ngipon. Maluoy ako. Masisi ka na. Mura makagbangag, Sel. Kisakit man. Kusel, until nga dili nimo na paibot, di ginamawa. Pero ayaw sa nagpaibot kung sakit. Di saan maibot ang ano? No one enjoys pain. Kinsa gyud ganahan og sakit, good. But pain alerts us to a problem. Yes, kung naagi sakit, naagi pain gani, but pasabot na problema. Kung labad imong ulo, basig kuwang kastog. Or basig labad imong ulo, basig sakit imong basig taas imong blood pressure. So naay alertness, naay problema. Grabe no, kaingon ko ba, kung ang design sa tong lawas dili bitaw ang Ginoo bitaw, kung tan-aw nimo grabe gyud. Kay connected man siya. Gani na-studyan nila nga pressure na nga in which mawa kuya Pain is a gift that warns us and calls for a response. Furthermore, a doctor must be able to identify the pain before he can give a proper diagnosis. Yes, pangutano na nganong sakit, asa may sakit, kilid, aman, kini, ana, pangutano na nganong sakit. Before siya mohatag og diagnosis. Pangutanon sa asa may sakit, imong likod or basig nabali na unsa ba? And if a sick person does not or cannot sense pain, it's considered a very serious factor. Even so, in spiritually dangerous thing when you stop feeling the pricking conviction of God in your heart. Ug mao ni siya lisod kung ang mga tao o ang Kristohanon kumubati na siya spiritual numbness. Dili na siya bisag unsaon og wali, bisag unsaon makadungog siya sa pulong sa Dios, dili na siya matandog. Bali wala ra sa iya. Maanad na lang siya ba? Murag bitog gidala-dala niyang sala, murag wala lang. Pero kabalo siya nga sala ang iyang gibuhat. That's what we call spiritual numbness. Nga kabalo siya nga grabe ang walis pastor, paningot na. Kabalo siya nga gi-convict siya pero tungod kay numb naman siya. Naanad na siya ba? Murag, wala lang saya. Muna'y delikado sa tuwa karon. Nga, wala na'y conviction sa Holy Spirit. Kaya naman, naa kay spiritual numbness. In this case, we can lose our ability to feel the conviction of God. Christians who embrace the wicked philosophies of this world can quickly lose their sense of what is right and what is wrong. We can lose our ability to feel the conviction of God. It is spiritually dangerous thing when a Christian can engage in a demonic or lustful activities with no rebuke of the conscience. Dili na gani siya na gid. Wala na lang sa iya. Mo na delikado. Okay na lang. In this case, the conscience is seared and the heart is past sensing God's work within it. Gitrabaho ba ang Ginoo? Pero wa lang say victory ba? Manang ningon sa Mark 17 verse 22, thefts, covetousness, wickedness, deceit,
lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness, ang mga pagpangawat, mga paghakog, mga pagkadautan, mga paglimbong, mga kaulag, daotang pagtanaw, pagpasipala, garbog, mga binoang. All these evil things come from within and defile the man. Naa, kining tanang daotan nga butang nagagikan sa sulod og monay nakahugaw sa tao. When someone gives himself over to wickedness, his life is defiled. Wala na. Muna ninyo sa Ephesians chapter 4, verse 19, who being past feeling, given themselves over into lasciviousness to work all uncleanness with greediness. Kinsa ingon nga nawad-an og pagbati sa nagtugyan sa ilang kagalingon ngadto sa kaulag, pagbuhat sa tanang kahugawan uban sa kahakog. Notice the word work. Here it means to take pains to give away the evil desires of the hearts. Because of their dark, depraved spiritual nature, there are people in the world who literally go to great effort to defile unclean lives. Katuyoon yun nila ba? Sa kabalo sila nga di. Sa tuyoon. Many people work harder at living in sin than a sincere God-dependent Christian would work at living for Christ. Many people exercise themselves ungodliness. Paul was telling the Christians at Ephesus that they must live different lives. They must walk a different walk if they were to express the life of Christ. Dili nimo ma-express ang kinabuhi sa Ginoo kung naa kay sala ang gitaguan diha. Kaya nga naman, paningkamutan man nimo nagtabunan. Paningkamutan man nimo na mugawas man na. Unang lakaw diha sa pagkamatarong. We must walk a different walk. Una, in the light, we must walk in the light of God's word, diha sa pulong sa Diyos. I must walk in righteousness, diha sa pagkamatarong. Manindog ta, pray ta. Lord, salamat kay sa imong pulong. Salamat ka na human. Andama mi ugma sa alain sad nga buluhaton nimo. Salamat sa mga Kristohanon nga naningkamot ug ari simbahan. Bless Lord padayon ang ilang mga trabaho, negosyo, ilang pamilya, ayo sila pasagdi sa ilang mga lakaw, sa ilang mga businesses. Salamat kayo. Gani Lord, panalangini ang paguli namo karon. Gani balon namo ang mga prinsipyo nga natun-an namo sa imong pulong. Pasaylo ami usahay, we don't kana bitong dili bitaw namo tuyoon ba nga we should work out ang among pagkakristohanon, ang among pagka linukat nga para makita gyud ikaw Lord. Nga di mi maningkamot og tubo, di mi maningkamot og basa sa Bible, praying deeper nga prayer para Lord mo reflect gyud ang imong character di sa among Kristohanong kinabuhi. Pasaylo, sometimes relax, pauyunan lang namo ang kagalingon. Pasaylo ami Lord. But Lord, salamat sa imong reminders. We should do the things nga kinahanglan namong pagabuhaton. Salamat kay Lord, dalaygon kay ka sa pagbulag-bulag karon. Dalangin ni mga katawhan, ayo sila kalimti. Kung na may mo biyahe, nagbiyahe Lord, protection ni padayon. Dalaygon kay ka sa Friday, Saturday, ug sa Sunday, andama mi. Salamat kayo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pag-ilambigit, sa kagugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katatiwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo, mandigayaon ng mga lig-on nga kagmaon alang kanato. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela nga dili mo biya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabot ang trabaho nga dili sa likway
ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong pagmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako mapalampuson sa pagskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Idumanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate during day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. See you this coming Sunday. Salamat kayo sa Diyos ang himaya.